Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po, karapat dapat ka napapurihan, sambahin, dakilain at itaas. Lahat nga po, Panginoon, ng mga bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan at nasasaklawan mo, Panginoon, ang lahat ng ito. Ikaw ay Diyos na mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Papuri nga po sa iyo, aming dakilang Ama. Sa hapon pong ito, kami ay lumalapit at nagpapakumbaba. Amin pong inaamin na kami nga po ay mga makasalanan na kung hindi dahil lamang sa iyong biyaya ay may kapahamakan. Salamat po sa iyong pagliligtas sa amin. At maging ngayon nga po, sa proseso ng pagbabanal, kailangan pa rin po namin ng iyong biyaya. Panginoon, kami po ay nagtungo sa lugar po na ito hindi dahil kami ay perpekto. Alam po naming marami kaming pagkakasala, kakulangan po sa iyo. Kaya nagpunta po kami dito dahil ang kabanalan mo ang siyang kailangan namin sa aming pong mga buhay. Sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa lahat ng iyo pong ginawa sa amin, sa iyong pagliligtas sa amin, maging sa iyo pong pagsasama sa amin sa iglesia. Tunay nga pong dakila ka at karapat dapat kang pasalamatan. Salamat po sa iyong katapatan sa lokal na iglesia, Panginoon, dito po sa Grace Fellowship Church. Tunay nga po na napakabuti mo at tapat ka po sa lahat ng mga panahon na pinagdaanan po. Sa 9 na taon na dumaan, tunay nga pong ikaw ay tapat. At patuloy din naman kami po ay nananabik pa sa iyong patuloy na mga gagawin sa amin pong hinaharap. Panginoon, sa hapon pong ito ay tinataas po namin ang sino man po sa amin na may mga karamdaman. Hayaan niyo po, Panginoon, na matanggap po nila ang iyong biyaya. Ang biyaya, Panginoon, ng pagpapagaling. Hayaan niyo po na tulungan niyo po sila, Panginoon, na maka-recover, Panginoon, ang kanilang mga katawan sa karamdaman. Salamat nga po, Panginoon, dahil tinulungan niyo po ang aming pastor, si Pastor Dennis, Panginoon, sa nagdaang operasyon po para sa kanya, Panginoon. Tuloy niyo rin po siyang palakasin pa at makasama po namin siyang muli. Dalangin din po namin sila na mga nagkakaroon ng kahirapan, Panginoong pinansyal. Naway tulungan niyo po silang makalagpas sa mga suliraning pong ito. At nawa ang mga sitwasyon na ito ay lalo pang maglapit po sa kanila, sa iyo. Gayon din po sila na mga nagkakaroon ng problema sa relasyon. Patuloy niyo pong biyayaan po sila, Panginoon, na mapanumbalik ang mga relasyon pong ito para sa iyong kaluwalhatian lamang. Panginoon, dalangin din po namin ang iyo pong proteksyon o pag-iingat para po sa aming mga kapatid na nagtungo sa Amerika at pabalik po dito, nawa ay safe po sila, Panginoon, sa kanilang pagbabalik. Hanggang din, Panginoon, dalangin po namin ang aming pagtitipon ngayong hapong ito. Aming pong idinadalangin, naliwanagan mo nga po, Banal na Espiritu, ang aming kaisipan at iyo pong papag-alabin ng aming mga puso, damdamin sa katotohanan ng iyo pong salita. At kami po ay magkaroon ng maigting na kagustuhan na sundin po ang aming mga matutunang katotohanan sa hapon pong ito para sa iyong kaluwalhatian. Yan po ang aming dalangin, Panginoon. Aming Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus at sa patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Hayaan niyo pong kunin ko po ang pagkakataon upang bumati ng maligayang ika-9 na
anibersaryo sa Grace Fellowship Church sa ating pong lahat. Praise God! Tunay nga na ang Panginoon po natin ay matapat sa ating pong lahat. Sabi ko nga kanina, kung aalalahanin po natin yung pinakaunang pagtitipon natin doon sa South Bay. I'm sure may mga kasama po tayo dito na naka-attend po doon. Hanggang sa dinala na po tayo dito ng Panginoon, tunay nga po na napakabuti ng Diyos para sa atin. Yan. Salamat na lang at hindi ko na kailangang i-introduce yung aking sarili ngayong hapon. Pero sa ating pong pag-aaral ngayon, nakaranas na po ba kayong maging bahagi ng kahit anong fans club? No? Or sa lengguwahe ng mga kabataan ngayon, fan base, fandom, or followers. Maaari po yung iba po sa inyo makaka-relate dito, yung fans club na mga to. Vilmanians. Noranians. Yan. So, medyo, ano rin po to sa akin, mga istorya na rin, no? Mga napakinggan ko pong mga istorya patungkol sa matindi at mainit na tunggalian ng dalawang na grupo. O syempre, yung mga Gen Z, hindi po makarelate sa atin. Maring foreign na yun sa kanila yung Vilmanians and Noranians. Pero, eto. Sharon yan. Oo nga. No? Tama. Megastar. Thank you, kapatid. Or Blink. Or Once. Or Army. Yung mga kabataan naman na nakakaalam niyan. So, salamat sa social media kasi sobrang tindi na ng mga tunggalian ng mga yan, ano? Mga nag-comment sila sa mga social medias para sa kanilang mga grupo. Pero, kung iisipin po natin, sino ba talaga ang nakikinabang sa mga tunggaliang ito? Definitely, hindi po ito ang mga fans. At kung may nakikinabang po, ito po yung mga artists or yung mga artista. Meron silang libreng publicity sa mga ganitong mga tunggalian. And kahit na nga po yung kanila pong mga nagagawang hindi maganda or scandals minsan na napapublicize ng mga kalabang grupo, ay maaaring nagiging maganda pa rin para sa kanila. Kasi sabi nga po nila, no, bad publicity is still publicity. So, napapag-usapan na hindi nawawala yung kanilang relevance sa community. Pero kung dadalhin po natin ito po sa church setting, mga kapatid, hindi po talaga maaaring magkaroon ng fans club sa loob ng iglesia. Hindi po tayo pwedeng umikot at mamili at itaas o i-promote ang sino mang paborito nating mga teachers. Gusto ko si Pastor Rafi. Wala akong naisip na ano dun, na pangalan. Or Brother Dan. Or Pastor George. Or sa mga iba pa pong mga pastors. Hindi po nito maipapakita ang ating pong pakikisama kay Kristo Jesus na siya pong tinawag tayo na ating napag-aralan sa nakalipas na mga linggo. Bad publicity, hindi po yan maaaring maging maganda para sa atin. At ang kalaban po, may gagawin po tayong hindi epektibo ang ating mga testimonya at sa ating pong mga ministeryo kung gagawin po natin ito sa loob ng iglesia. Sa ating pong mga talata na pag-aaralan ngayon, makikita po natin kung paano pong tinalakay ito ni Apostol Pablo. Kaya naman, hayaan niyo po, samahan niyo po ako na basahin ang ating pangunahing talata sa hapon pong ito. Maaari ko po ba kayong anyayahang tumayo? Basahin natin ng sabay-sabay at malakas, Unang Korinto, Kabanata 1, mga talatang
10-17. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. Huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo, na sa inyo'y may mga pagtatalo-talo, mga kapatid ko. Ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako ay kay Pablo, o ako ay kay Apolos, at ako ay kay Cephas, at ako naman ay kay Kristo. Si Kristo ba ay nahati? Si Pablo ba ay ipinako sa krus dahil sa inyo? O kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismuhan ng sino man sa inyo maliban kay Crispo at kay Gayo. Baka masabi ng sino man na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Stefanas, maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismuhan pang iba. Sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo, kundi upang ipangaral ang magandang balita. Hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Salamat po, maaari na po tayong makaupo, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang pamagat or title ng ating pong pag-aaral, Pagkakaisa kay Kristo at sa mabuting balita, meron po tayong 3 bahagi. Una, nagkakaisa kay Kristo, verse 10. Ikalawa, nagkakaisa at hindi nagkakawatak-watak, verse 11 hanggang 13. At panghuli, nagkakaisa para sa mabuting balita. Sa ating pong unang bahagi, nagkakaisa kay Kristo. Matapos nga pong sabihin ni Apostol Pablo ang mga dakilang bagay sa mga taga-Korinto mula sa talatang 1 hanggang 9, ang kanila pong pagkakakilanlan kay Kristo na sila ay nilinis. Sila po ay binigyan ng biyaya, pinagyaman sa lahat ng pananalita at kaalaman, hindi nagkukulang sa anumang kaloob, at sila ay tinawag sa pakikisama sa anak ng Diyos na si Jesucristo. At gaya nga po ng sinabi nung nakaraan, yun po yung encouraging part or yung kiss. So pupunta naman po tayo ngayon sa hapong ito dun sa medyo malaman na bahagi. Ito yung kiss and kick. So, dito makikita po natin yung kanyang unang pangaral sa mga taga-Korinto at ito ay patungkol sa pagkakaisa. Sabi nga sa verse 10, mga kapatid, ngayon. Yung salita pong ngayon ay isa pong transition mula po sa mga naunang talata. Papunta po sa mga talata natin sa hapon pong ito. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at atin pong dapat ding unawain, kung kayo ay ganito, sa mga naunang talata, kayo ay nilinis, ibinahagi kayo sa iglesia, binanal, dapat ganito ang inyong magiging gawi. Ang mga mananampalataya po ay talaga pong inaasahan na kumilos sa mga paraan na kung saan ay tugma o angkop sa kanilang pagkakatawag kay Kristo at pagkakakilanlan. Sabi niya, mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo. Ito po ay isang humble request, mapagpakumbabang pakiusap sa kanila. At tinawag pa nga niya ang mga taga-Korinto na mga kapatid, brethren or brothers, bilang bahagi ng iisang fellowship at iisang pamilya, at ito ay kay Kristo. And then sa pagpapatuloy po niya, sinabi niya, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay apila sa ilalim ng pangalan ng Panginoon, Hesukristo, na siya pong nagpapaalala sa mga taga-Korinto at maging sa atin na rin po, na ang ibibigay na pangaral ng Apostol Pablo ay hindi po kanyang sarili o pribadong opinyon lamang. Hindi po siya umaakto para sa kanyang sarili lamang.
at sa kanyang sariling kapakanan. Ito po ay binibigay niya dahil ang kanya pong pangunahing concern ay ang pangalan ng Panginoong Hesus at ang iglesia. Take note po, binanggit po ni Apostol Pablo ang pangalang Hesukristo mula sa talatang 1 hanggang talatang 10. Sa talatang 1, Apostol ni Hesukristo. Verse 2, ginawang banal kay Kristo Jesus. Ating Panginoong Hesukristo sa verse 3, sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 4, sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya at yun po ay si Kristo. Patotoo ni Kristo na pinagtibay sa inyo. In verse 6, naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 7, sa araw ng ating Panginoong Hesukristo sa talatang 8, verse 9, sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon at sa ating pong talata sa hapong ito, talatang 10, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay napakalinaw na pagkilala ni Apostol Pablo at pagpapaalala na rin po sa kanila na si Kristo ang ulo ng iglesia at siya lamang po ang may kapangyarihan sa mga ito. Ang Panginoong Hesus ang siyang tumawag kay Apostol Pablo para maging apostol according sa kalooban ng Diyos sa talatang 1, at siya rin po ang tumawag sa pakikisama kay Kristo sa mga mananampalataya sa verse 9. Hindi po ito pagmamalabis kay Apostol Pablo ang sinabi niyang ito. Si Kristo o ang Panginoong Hesus ang talaga pong ulo ng iglesia. Siya po ang pinakamataas na kapangyarihan o otoridad. Kung ano ang sabihin ng Panginoong Hesus, dapat nating sundin. Siya lamang po ang karapat-dapat na pagbigyan po natin ng lahat ng ating katapatan, debosyon, at maging pagsunod. Hindi po nararapat na ang iglesia ay magkawatak-watak at ang bawat isa po sa atin ay mamili po ng kanya-kanyang paborito nating mga kung sino mang tao sa loob ng iglesia. Kaya naman, ang mga susunod o ang sunod na pangaral ni Apostol Pablo ay talaga pong nakatali po sa sinabi niyang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang yun, ito rin po ay nagpapakita ng magiging tatakbuhing mga pangaral pa niya sa mga susunod na mga kabanata. Makikita po natin yan, yung mga pangaral na yan mula sa chapter 1 hanggang chapter 16. Lahat po yan ay nakatali po dito yan sa kaisipan na nasa ilalim ang lahat ng ito sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang otoridad. Kaya naman, tignan po natin ang kanyang binigay na unang pangaral or exhortation. Sabi po niya na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. Kaya naman umaapila po si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na magsalita po sila ng isang bagay lamang. Ano po kayang ibig sabihin nito? Tayo ba ay dapat maging parang mga rubber duckies? Na parang sabay-sabay tayong nagkakwak? Yun po ba ang ibig sabihin? Siyempre hindi po. Ang pinatutungkulan po ni Apostol Pablo dito ay ang ating paghawak at paghahayag ng mga pare-parehong mga doktrina at ito ay dapat may kaisahan. Ang pagsasalita po ng iisang bagay ay kabaligtaran po ng pagsasalita ng mga maraming bagay na nagtatalo-talo, magkakasalungat. Kagaya po ng ginagawa ng mga taga-Korinto. At kahit na po yung perpekto talagang uniformity sa mga kaisipan patungkol sa relihiyon, ay talaga pong, dahil tayo nga po ay nasa ating pa pong laman, ay talagang hindi po ma-achieve. Pero, o kahit po si John MacArthur at si R.C. Sproul, late R.C. Sproul, ay may mga kaibahan ng mga pananaw po nila sa mga bagay-bagay.
Subalit, para po sa mga mahalagang doktrina, para po sa mga esensyal na doktrina, dapat po tayong magkaisa. Dapat ihayag po natin ng may kaisahan ang mga katotohanan. Dapat po natin itong ihayag sa iisang salita lamang. Kaya naman, dahil po ang mga mananampalataya ay nasa ilalim ng otoridad ng Panginoong Hesus at sa katotohanan ay kaisa na nga kay Kristo, tinatawag ng Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto, maging tayo na rin po, na atin po itong maipakita sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, sa pamamagitan ng pagsasalita ng pare-parehong mga bagay lamang. At yun nga po ay ang mga salita ng Panginoong Hesus, doktrina at katuruan. Kaya naman po, talagang malaki po ang ating pagpapasalamat na sa biyaya po ng Panginoon, meron po tayong statement of faith. Or even po yung mga confessions. Na siya pong tumutulong sa atin na maipahayag ang ating mga paniniwala at paninindigan ng maliwanag o malinaw. Subalit, of course, ang salita pa rin po ng Diyos ang ating pinakahuling otoridad or our final authority. Ang daan patungo sa pagkakaisa ay ang pagsunod, ang pagpapasailalim sa salita ng Diyos, pagpapasakop po dito. Kailangan po nating ilagay ang ating mga sarili o ang kahit sinong pa pong individual sa loob ng iglesia, hindi po sa itaas o mas mataas pa sa salita ng Diyos, kundi sa ilalim nito. Sa pamamagitan po nito ay atin pong maipapakita ang ating pagkakaisa. And then nagpatuloy po siya, sabi niya sa talata, huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, divisions, or schisms, split, paghihiwalay. Makikita po natin ang patungkol sa mga paksyon na ito or pagkakawatak-watak sa susunod pa po nating point. Pero kapag inaral po natin yung unang Korinto, talaga pong sinalot o naging salot sa mga taga-Korinto ang pagkakawatak-watak o ang dibisyon. Magpapatuloy po ang Apostol Pablo sa pagtalakay patungkol sa dibisyon o mga paksyon para sa kanilang mga guro hanggang Kabanata 4. Subalit, maging beyond chapter 4, makikita po natin na talagang ang mga pagkakawatak-watak ay nagmamanifest or nakikita po sa kanila sa maraming mga issue, kagaya ng imoralidad, kagaya ng pagdedemandahan po nila sa mga hintil na korte, kagaya sa usapin ng pag-aasawa, so on and so forth. Makikita po natin yung pagkakawatak-watak nila sa mga issue po na ito sa loob ng iglesia at ito po ay nakakaapekto sa kanilang relasyon sa isa't isa at nagpapadala po ito ng hindi magandang mensahe sa mga hindi mananampalataya. Pinapahina po ng kanilang pagkakawatak-watak ang kanilang testimonya o patotoo. Kaya naman, inuna ni Apostol Pablo na talakayin ang patungkol po sa issue ng pagkakawatak-watak o dibisyon dahil hindi po sila pwedeng lumabas at sabing, ako ay kay Kristo, kaisa ako ni Kristo, at pagkatapos, sila-sila rin po ang nag-aaway, nagtatalo-talo sa loob ng iglesia. Imagine po yun. Hindi po maniniwala. Magtataka po ang mga hindi mananampalataya. Ito po ay talagang contradiction. Kinokontra po nito, sumasalungat po ito sa pagkakakilanlan nila na sila ay tinawag na nga sa pakikisama sa anak sa Panginoong Hesus sa verse 9 at sa kanilang estado na sila ay mga banal na sa verse 1. Kung maalala po ninyo, ito yung ipinanalangin ng Panginoong Hesus
Sa Juan, Kabanata 17. Gayunmay hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal. Napakatibay pong ebidensya o patunay na tayo nga ay mula sa Diyos kung makikita po sa atin ang kaisahan. Subalit, hayaan niyo pong palalaanan ko po ang bawat isa. Ito pong panawagan sa pagkakaisa ay hindi rin naman po ito permiso para i-welcome po natin sa iglesia ang maling katuruan o heresiya. Hindi rin po ito isang permiso para i-welcome po natin sila na may mga maling paniniwala. Tandaan po natin, ang pagkakaisa po natin, ang panawagan po, ay kay Kristo. At ibig sabihin lamang po nito ay magpasakop tayo sa otoridad niya sa pamamagitan ng kanyang mga doktrina at mga aral. Kaya nga po, sinabi ni Apostol Pablo na dapat ay magsalita sila ng iisang bagay at huwag magkaroon ng pagkakawatak-watak sa kanila at sa pagpapatuloy sa talata, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Yung pong salita na magkaisa sa isang pag-iisip or made complete, ang literal po na kahulugan nito ay tagpian. Kung ano man po ang nasira. Ginagamit po ito, yung salita na yon, sa paghihilom ng mga nabaling buto or dislocated joints. Ganon din po, ginagamit din yung salita na yon, yung made complete, sa pagtatahi ng mga lambat na nasira. Kaya nga makikita po natin sa word picture na ito, kung paanong ang isang buto ay nabali, o yung dislocated joint, o ang napunit na lambat, no? Kung paano pong yan ay napunit, dapat po, ganun din po ang iglesia, dapat ay atin pong ayusin, tahiin, paghilumin. Yan din po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nararapat po na sila ay magkaisa, ayusin kung ano po ang nasira sa kanilang kalipunan. Paghilumin. And then, magkaisa sa iisang pag-iisip, yan po ay pangloob. Nakikita po yan yan po ay nagmamanifesto sa ating mga kalooban, ano? Kung ano yung ating mga pinaniniwalaan, mga konbiksyon, pinaninindigan, maging yung ating mga damdamin. Dapat tayo ay magkaisa. Gayon din po, sa iisang layunin o desisyon, sa English, same judgment. Yan naman po, mga desisyon ay nakikita sa ating mga panlabas na ginagawa, kung ano po yung napagdidesisyonan. May papakita po ang kaisahan kung anong ating ginagawa. Nakakalungkot po kasi may mga iglesia po talaga na, baka nakarinig na rin po kayo, na ang pinag-aawayan ay kung anong kulay po ng kortina. Or, ano bang kapidapan? Hindi po ganun. Sabi ni Apostol Pablo, may kaisahan sa kaisipan at maging sa mga desisyon. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 2, verse 2, lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip,
magtaglay ng gayon ding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. LMM. Sa pagmiministeryo, magiging mas madali at kagalak-galak kung tayo ay may ministeryo sa mga LMM. Ano yung LMM? Hindi po yan yung fans club na naman. Yan po ay like-minded men. May pagkakaisa ng kaisipan. Mga taong nagkakaisa sa kaisipan. Di ba't napakahirap makipagtrabaho kung magkakaiba tayo ng kaisipan? Kaya nga ito ay naglalarawan sa mga tao na siyang parang tinahi ng may kaisahan, may pagkakasundo-sundo na may pare-parehong mga hangarin, layunin at ambisyon. At bilang mga banal, bilang mga tinawag sa pakikisama sa Panginoong Hesukristo at bilang siya ang ating otoridad, tayo ay dapat magkasundo-sundo, magsalita ng may kaisahan, hindi nagkakaiba sa ating mga doktrina at katuruan. At dapat iwasan ang pagkakawatak-watak, sa halip ay magkasundo sa ating mga pinaniniwalaan at sa ating mga desisyon. At dahil dyan, makikita po sa atin ang pagkakaisa na tayo'y nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Ikalawang punto, pagkakaisa at hindi nagkakawatak-watak. Sapagkat iniulat sa akin ng mga kasamahan ni Chloe ang tungkol sa inyo. Hindi po ito marites o chismis. Ito po ay verified na impormasyon mula po sa mga katiwa-tiwalang mga tao, mula sa sambahayan ni Chloe. Maaaring ito ay miyembro ng kanyang pamilya, maaaring alipin, o maaaring kliyente po ni Chloe. Wala pong sinabi kung talaga yung detalye, hindi po binigay kung sino talaga si Chloe. Pero kung aaralin po natin, kung makikita po natin sa lengguwahe, pinapakita po sa atin ito na maaaring si Chloe ay isang kilala sa mga taga-Korinto. Kaya naman, binigay nila ang impormasyon sa kung ano ang nangyayari sa Korinto kay Apostol Pablo. At ano nga ba ito? Sabi sa talata, na sa inyo ay may pagtatalo-talo, mga kapatid. Ito po ay nakababahalang ulat. May nag-aaway sa kalipunan ng iglesia sa Korinto. Yung salita pong yun, yung quarrel or pagtatalo-talo, ito po ay yung literal na kahulugan, matinding alitan, nagniningas na emosyon dulot ng matinding pagtatalo. Hindi po simpleng argumento lamang ang nangyayari po sa kanilang kalipunan. Sa halip, talaga pong sila ay nag-aaway na. At yan ay dahil sa pagkakawatak-watak sa kanila. Ano yung pagkakawatak-watak? Sa verse 12, sabi ng Apostol Pablo, ang ibig kong sabihin ay ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi, ako ay kay Pablo, o ako ay kay Apolos, at ako ay kay Cephas, at ako naman ay kay Kristo. Ito ang mga paksyon na kung saan sila ay nagkakawatak-watak at pinag-aawayan po nila. Isa-isahin po natin. Una, sila mga nagsasabi na ako ay kay Pablo or yung Pauline group. So disclaimer, yung mga pangalan ng fan base na yan ay hindi po inspired yan. Ngayon, pinapakita po nito ang karakter o katangian ni Apostol Pablo nang inuna niyang sabihin ang paksyon o ang grupo na kumakampi o nagpo-promote po sa kanya. Pinapakita lamang po nito na hindi siya after sa kanyang sariling reputasyon dahil sila po yung unang nire-rebuke o pinagsasabihan ng apostol. Ngayon, ang posibleng dahilan po kung bakit ang mga taong ito ay nasa grupong ito, sila na nagsasabing ako ay kay Pablo, mga posibleng
maaaring posibleng dahilan ay dahil si Apostol Pablo po ang ginamit ng Panginoon para maitatag ang iglesia sa Corinto. At yan ay makikita natin sa Gawa, Kabanata 18. Ang ikalawang grupo, yung mga nagsasabing ako ay kay Apollos o Apollosians. Sino ba si Apollos? Si Apollos po ay isang Hudyo sa Alexandria, isa po siyang magaling manalita, eloquent. Siya po ay maalam sa kasulatan. In fact, nagturo po siya sa Efeso nang wala po doon si Apostol Pablo. Subalit, pinatabi po siya nila Aquila and Priscilla upang turuan, sapagkat ang nalalaman lamang po niya ay patungkol doon sa katuruan ni Juan Bautismo. Subalit nung wala na rin po si Apostol Pablo sa Corinto, ay nagtungo rin po doon si Apollos at nakapagturo. At ang nakalulungkot, ang paraan ng pagtuturo niya na may kahusayan ay kinuha ng mga taga-Corinto against at ginawa po nila ito laban kay Pablo. Mas pumabor po sila kay Apollos. Ikatlong grupo, sila ng mga nagsasabing ako ay kay Cephas or the Cephasians. Bagamat hindi po talaga natin matitiyak, wala pong na-record na si Apostol Pedro ay bumisita sa Corinto nang wala na doon ang Apostol Pablo. Pero makikita rin po natin kung titingnan natin sa Kabanata 15, talatang 5, yung pagbabanggit po sa pangalan niya, ni Apostol Pablo, ay nagpapakita po, indicating na pamilyar ang mga taga-Corinto kay Apostol Pedro. Ngayon, bakit naman sila nasa grupo na ito? Well, isa po doon ay maaaring sinasabi nila, ako'y kay Apostol Pedro o kay Cephas dahil isa siya sa 12 na apostol ng Panginoon at galing siya sa Jerusalem. At ang iba rin ay maaaring nakakilala sa Panginoon dahil kay Apostol Pedro. Nakatatlo na po tayo. Ika-4 na grupo. Sila na nagsasabing ako naman ay kay Kristo. The Christers. So, dito makikita po natin, maaaring ito yung pinakamahirap na unawain dito. Bakit sinama to ni Apostol Pablo sa usaping ito? O sa diskusyong ito? I mean, paano ka magkakamali kung nasa grupo ka ni Kristo? Para kay Kristo sila, di ba? At sino ang hindi gugustuhin mapabilang sa grupo na ito? Well, ang grupo po na ito ay maaaring sa unang tingin natin ay maging spiritual at tunog spiritual dahil sinasabi nga nilang sila ay kay Kristo. Subalit, ang katotohanan na sila po ay nasa grupong ito at nakikipag-away sa ibang grupo ay nangangahulugan lamang po na hindi nila nire-representa ng tama kung kanino nakapangalan ang kanilang grupo. At yun nga ay ang Panginoong Jesus. O baka sinasabi po nila na di na namin kailangan ng tagapagturo na tao. Basta susunod kami kay Kristo. Meron pong mga ganong nagsasabi, hindi po ba? O meron nagsasabi rin, hindi ko na kailangan magpunta sa iglesia or sa church. Basta uupo ako, bubuksan ko yung Biblia, at hayaan ko si Kristo ang magsalita sa akin. Medyo kakaiba po, di ba? Pero, alam niyo po, nangyayari talaga yan. Meron pong mga taong nagsasabi niyan. Ngayon, kung talaga pong sila ay sumusunod sa mga katuruan ng Panginoong Hesus, hindi na po nila kakailanganin pang bumuo ng grupo na ito at makipag-away sa iba. Lalo na pa, hindi na dapat nila, hindi na nila sinang-ayunan yung ibang mga grupo na makipag-away sa isa't isa. Sa halip, ay kanila po dapat na i-promote ang unity o ang kaisahan sa iglesia. Ngayon, natapos po natin yung 4 na ito na paksyon. Pero, bakit nga ba talaga
bumagsak ang mga taga-Korinto sa ganitong uri ng pagkakasala or factionalism. Yung bang mga binanggit ni Apostol Pablo ng mga pangalan, sila ba ang nagtatag ng mga paksyon na ito? Hindi po. Hindi po yun talaga. Pero makikita natin kung saan nagmumula yung ganitong kanilang mga pag-uugali. Ayon sa talatang 3 o kabanatang 3, mga talatang 3 hanggang 4, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo makalaman? At kayo'y lumalakad ayon sa pamamagitan ng mga tao? Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apolos, hindi ba kayo mga tao? Ang katotohanan, mga kapatid, na sila ay may pagkakawatak-watak at pag-aaway-away sa kalipunan, ay isa pong ebidensya ng kanilang pagiging makalaman. Nagkakampi-kampi po sila sa mga individual sa kanila pong iglesia at sa palagay nila ay mas mahusay ang mga ito kaysa sa iba. Hindi naman po talaga sila, yung mga nabanggit na pangalan, ang problema. At hindi rin po sila ang may kasalanan kung bakit may paksyon. Ano po? Ang pagiging makalaman. Ang pagiging makalaman ay nagbubunga ng pagkakawatak-watak sa halip na espiritualidad. Ang kanila pong ginagawang ito ay nagpapakita ng kanilang makasalanang nakalipas. Hindi po ang pagkakatawag nila kay Kristo na may kabanalan. Sa kanila pong nakalipas o sa background ng Corinth, bagamat kilala po ang Korinto sa pagiging immoral, pero kilala rin po sila sa kanila pong mahusay na edukasyon at pag-aaral, literatura. Kaya naman ng mga Kristiyano na nasa loob ng iglesia sa Korinto ay pinapakita yung kanilang makasalanang nakalipas, yung pagmamahal sa makamundong karunungan at filosofiya na meron pang impluwensya sa kanila. At dahil dito sila ay nagiging mapagwatak-watak at nag-aaway-away pa nga. Tatalakayin ni Apostol Pablo ang patungkol dyan sa worldly wisdom sa mga susunod pang pag-aaral. Pero para tukuyin ang pagiging kakaiba at hindi nararapat na kilos ng mga taga-Korinto, tinanong ni Apostol Pablo itong mga katanungang ito sa kanila sa talatang 13, si Kristo ba ay nahati? Siyempre hindi po. Si Kristo ang otoridad ng iglesia, gaya ng ating nabanggit kanina. Siya po ang ulo ng iglesia. Ang kanyang katawan ay ang iglesia. Muli, siya ang ulo. Kaya naman, imposible po na maihiwalay si Kristo sa iglesia, sa kanyang katawan. At dahil dyan, hindi po nararapat na ang iba't ibang bahagi ng iglesia, ng katawan ni Kristo, ay pagwatak-watakin at ibigay ang kanilang katapatan sa kung sinong mga tao sa loob ng iglesia. Hindi po nito pinapakita ang tunay na katawan ni Kristo. Ikalawang tanong, si Pablo ba ay pinako sa krus dahil sa inyo? Maliwanag na hindi po. Sino ang pinako? Ang Panginoong Hesus. At tanging ang kanyang kamatayan lamang po ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Pinapakita lamang po nito na walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Hesus, at dahil dyan, siya lamang po ang karapat-dapat na pagbigyan at pag-alayan natin ng ating mga debosyon. Ikatlong katanungan, o kayo ba ay binautismuhan sa pangalan ni Pablo? Maging ang pagbabautismo ay nasa ilalim ng kaninong pangalan? Sa ilalim ng pangalan ng Panginoong Hesus.
Sabi po ng Sunday School teacher kanina, sabi nga sa Mateo 28, bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Si Kristo lamang po ang karapat-dapat na tumanggap ng buong katapatan mula sa iglesia. Sabi ni Apostol Pablo sa Kabanata 3, talatang 5 hanggang 7, ano nga ba si Apolos? Ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumasampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya't walang anuman ang nagtanim o nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Soli Deo Gloria, sa lahat po ng nagaganap sa loob ng iglesia, walang ibang dapat tumanggap ng papuri at kaluwalhatian, kundi ang Panginoong Hesukristo. I praise God sa biyaya po ng Panginoon, na sa biyaya ng Panginoon, hindi po natin ito nakikita lantaran dito sa ating kalipunan. Subalit hayaan niyo pong paalalahanan ko tayong lahat. Huwag po nating isipin na wala po tayong potensyal. Wala po tayong tendencies na gawin din po ito dito. Kung ang Korinto nga, na si Apostol Pablo na ang ginamit upang itatag, ay nagkaroon po ng ganito. Issue sa pagkakawatak-watak. Tayo rin po ay maaari po nating maipakita po ito, mag-manifest po sa atin ito, kung hindi po tayo magiging mapagmatsyag. Wala naman po talagang problema kung tayo po ay nakikinig o nagsasubscribe sa mga theologians, kagaya po John MacArthur, R.C. Sproul, mga preachers, Steve Lawson, Paul Washer. Yan lang po yung pinapakinggan ko. Kung meron pa po hindi na banggit na pinapakinggan nyo, isama po ninyo sa listahan. Wala pong problema. Bakit? Dahil natutulungan po nila tayo talaga na maunawaan ng higit pa ang Biblia. Subalit tandaan po natin mga kapatid, si Kristo ang ulo ng iglesia, siya ang ating tagapagligtas at sa kanyang pangalan tayo ay binautismuhan. Kaya naman, iwasan po natin mga kapatid na magsabi na, ako ay kay Pastor George. Maging Georgianatics. Ako ay kay Pastor Peter. Mga Peterites. Ako ay Pastor Rico. Riconatics. Pastor Dennis, Denisians. At wag po tayong pumunta sa pagtitipon ng iglesia kung kailan lamang po mangangaral at magtuturo ang paborito nating tagapagturo. Hindi po nito pinapakita ang kaisahan natin. Pagpalain ng Diyos ang mga nabanggit na mga pangalan. Subalit si Kristo lamang ang tangi at nararapat na tumanggap ng buo nating katapatan. Huwag po tayong magkawatak-watak, sa halip ay magkaisa. Third and last point, pag nagkakaisa para sa mabuting balita. Ako, in verse 14, ako ay nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko binautismuhan ng sino man sa inyo, maliban kay Crispo at kay Gayo. 15, baka masabi ng sino man na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Ang pagkakabanggit po ng bautismo ay pinapakita lamang po ang katotohanan na ginagamit din po nila itong dahilan kaya sila nagkakawatak-watak. Kung maaaring kung ako rin po, na bautismo ni Apostol Pablo, baka sa aking makalaman na kaisipan, baka sabihin ko rin po, at ipagyabang, hindi po ba? Hindi po ito para pawalang halaga ang bautismo. Subalit sinasabi po ni Apostol Pablo dito kung ano ang kanyang prioridad, ano ang kanyang pagkakatawag, ano ang kanyang ministeryo. At makikita po natin yan sa susunod na talata. Ngayon, binanggit din po niya kung sino yung mga nabautismuhan niya, kagaya ni Crispo.
Siya ay ang pinuno ng sinagoga sa Corinto at siya po ay na-convert sa pamamagitan ng pangangaral ni Apostol Pablo. Si Gayo, siya naman po yung maaaring host na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Roma 16:23. Then, binanggit din po niya kung bakit mainam na hindi marami at kakaunti lamang ang kanyang nabautismuhan. Bakit naman? Ito po ay dahil upang hindi na nga ito makadagdag pa sa kanilang pagkakawatak-watak. At wala pong makapagsasabi sa kanila, sino man sa kanila, na si Apostol Pablo ay lumilibot, nagbabautismo sa ilalim ng kanyang pangalan at bumubuo ng sarili niyang grupo para sa kanya. Wala pong makapagsasabi niyan. Verse 16, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Stefanas, maliban sa kanila, hindi ko alam kung ako ay may binautismuhan pang iba. So dinagdag niya lamang po ang sambahayan ni Stefanas at sa kanyang pag-alala kung sino-sino pa yung mga binautismuhan niya at hindi na nga po niya matiyak kung sino pa. Verse 17, sapagkat hindi ako isinugo ni Kristo upang magbautismo. Ito po hindi po ang pangunahing komisyon o mandato kay Apostol Pablo ay ang magbautismo ng mga tao. Bahagi po yun. Bahagi ito ng kanyang tawag. Subalit ang pangunahin po, makikita natin mamaya. Or kung mas gusto niyo po pong pag-aralan ng kanyang tawag, makikita niyo po sa Aklat ng Mga Gawa. Mga Gawa, Kabanata 26. Ang pangunahing tawag ng Apostol Pablo, sabi po sa talata, kundi upang ipangaral ang krus o ang magandang balita, hindi sa pamamagitan ng mahusay na pananalita, upang ang krus ni Kristo ay huwag mawalan ng kapangyarihan. Ito po ang tawag kay Apostol Pablo at ang prioridad niya, ang maipangaral ang magandang balita. Hindi sa paraan na kung saan ay naitataas ang kanyang sariling laman. Sabi sa chapter 2, verse 1 at 2, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Kristo at siya na ipinako sa krus. Para kay Apostol Pablo, it's just the gospel. Purong mabuting balita lamang. Yan ang kanyang pangunahin, prioridad sa kanyang ministeryo. Well, nakikita ko po na hindi lang ito para kay Apostol Pablo. Ito rin ang dapat nating prioridad. Ang mabuting balita. Ito ay halimbawa ni Apostol Pablo na dapat po nating gayahin. Hindi po siya nawala sa kanyang pagkakatawag o lumihis. Ang mabuting balita ang sentro ng kanyang ministeryo. Ang pagpapangaral ng mabuting balita ang una at nangunguna sa lahat para kay Apostol Pablo, na si Kristo ay namatay para bayaran ang ating kasalanan, siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw. Mga kapatid, ang mabuting balita, ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Kung meron po tayong pagkakaisahan, pagkakasunduan, ito po yun, ang mabuting balita. Meron lamang po tayong iisang Diyos, iisang Panginoon, isang pag-asa, isang kaligtasan, isang ulo ng iglesia, isang may kapangyarihan, at yan ang ating dapat pakaisipin at ating pong dapat na pagsikapan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa pagwawakas, kung hindi mo pa po pinagkakatiwalaan si Kristo para sa iyong kaligtasan, maaaring ang iyong lakas ng loob, confidence, ay nakadepende pa rin sa iyong
sariling karunungan o abilidad o karunungan ng ibang tao. Ang katotohanan, kapatid, hindi ka pa kaisa kay Kristo. Hindi ka pa kaisa sa Kanyang fellowship. Hanapin mo ang Panginoon. Hanapin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan pa. Sapagkat kung tayo o hindi natin ito magagawa sa ating buhay, ito ay mangangahulugan ng pangwalang hanggang pagkahiwalay sa ating Panginoon. Mga banal, paano naman tayo mamumuhay, lalakad, ng nararapat ayon sa pagkakatawag sa atin? Nang may buong pagpapakumbaba, kaamuan at pagtitiyaga, una, magpasakop kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita upang makita ang pagkakaisa sa katuruan at paniniwala. Ito po yung dapat na i-work out po natin. Patuloy, ito naman po ang ating ginagawa. Subalit higit pa po, mas lalo pa po nating pakaasamin pa ang matuto sa salita ng Diyos at magkaisa po dito. Ikalawa, sikaping mamuhay ng may kaayusan at hindi palaaway sa kapatiran dahil iisa lamang po ang ating Panginoon. Iwasan po natin na maghanap ng kadibate po. Hindi po yan ang pagkakatawag natin. Katlo, ituon ang ating buhay sa mabuting balita at sa pagpapakalat nito. Muli, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat aking ipinasya na walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya na ipinako sa krus. Brother Ian, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa biyaya niyo nga lang po, Panginoon, kami ay narito. Nagpapasalamat namin, Panginoon. Kami nga ay iyong niligtas at sinama, Panginoon, sa kalipunan ng mga mananampalataya. Tulungan niyo nga po kami na lumakad ayon sa pagkakatawag niyo po sa amin ng may buong pagpapakumbaba, kaamuan, pagtitiyaga at nagpapatawaran sa isa't isa. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng higit pa na kasigasigan na mapanatili ang pagkakaisa. Sapagkat meron lamang pong iisang katawan, iisang spirito, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang Diyos. Hayaan niyo pong makita ito, ang kaisahan sa amin. At mapatunayan nga pong kami ay mula sa iyo para sa iyong kaluwalhatian at kapurihan. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos Ama na ating Panginoong Hesukristo. Amen. Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat.